Sweldo pumasok, huminga ka? Finally. Pero alam mo kung bakit naman nangyari nito? Dahil nag-work ka. Buong buwan nag-work ka. Walang pause. Walang choice. Kailangan mo kaya ginawa mo. At ngayon, nandito na ang resulta sa account mo. Pero dito na nagsisimula ang interesting part. Kasi hindi tungkol ito sa kung gaano karaming pera ang pumasok. Tungkol ito sa kung saan napunta. At paano ito napunta doon nang walang hihintayin mong desisyon. Alam mo to. Naranasan mo na to. Sweldo notification, tapos nag-check ka ng bills na nakaantay na. Rent, installment, utilities, groceries, family request. One by one, napunta ang pera. At parang walang nangyari. Parang ang sweldo mo ay dumaan lang. Hindi dumating talaga. Pero ito ang tension na kailangan nating i-address ngayon. Hindi ito tungkol sa maliit ng sweldo mo. Hindi ito tungkol sa gastos. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ito ay tungkol sa system na hindi mo dinidesign. Ay kung ito ay tungkol sa pattern na hindi mo kinokontrol. At ito ay isang pattern na ginawa mo na, pero hindi mo alam kung paano mo ginawa. Nagsimula tayo dito sa pag-unawa na ang laging kapos ay hindi accident. Hindi siya bad luck, hindi siya dahil sa universe or timing o forma. Ito ay dahil sa isang structural flaw na meron ka. And the structural flaws ay repair. Pero kailangan mo munang makita saan ito. Sandali. Napoleon Hill, siya yung nag-study ng successful na tao. Nag-research siya ng mga taong nag-earn, nag-build, nag-scale. At ang nahanap niya ay hindi kung paano sila nag-earn ng pera. Ang nahanap niya ay kung paano sila nag-think tungkol sa pera. Iba yung dalawang yan. Totoo yan. Kasi may pera ka na, di ba? May sweldo ka na, may income ka na. Pero kapos ka pa rin. So ang problema ay hindi earnings. Ang problema ay thinking. Ang problema ay ang pattern ng decisions mo. At ito ang key insight na kailangan mong intindihin bago tayo mag-move forward. Ang laging kapos ay hindi dahil sa sweldo. Ito ay dahil sa isang fundamental misunderstanding ng kung paano gumagalaw ang pera sa buhay mo. Ito ay dahil sa isang unconscious system na tumatakbo sa background. Ang system na yan, hindi mo alam kung paano mo isa-set up. Ganito tayo minsan. Nag-survive tayo ng paycheck to paycheck dahil walang instruction. Walang blueprint. Walang isa na nagsabi sa atin dito kung paano talaga gumagana ang money system. So, nag-copy tayo ng nakikita natin. Nag-default tayo sa gastos kasi visible siya. Kailangan natin ng tao sa bahay, kailangan natin ng tubig, kailangan nitan. So, yung pera ay sumusunod sa needs, hindi sa strategy. Pero ito ang problema. Kapag pera ang sumusunod sa needs, never ka na aabot sa wants. Never ka na mag-build. Never ka na mag-invest. Lagi ka lang responsive. Lagi ka lang reactive sa kung ano ang nangyayari. Hindi ka strategic. Ito ang first pillar na kailangan nating i-address. Reactive versus strategic thinking. Kapag reactive ka, ang money flow mo ay ganito. Sweldo comes in. Bills get pulled automatically. Installments ay nakaschedule na. Family support ay expected. Unexpected expense ay may babayaran. At yung remaining ay ginagamit mo para sa coping, shopping, meals, small comforts. Relief spending, tawag natin dito. Pero bakit relief spending? Dahil stressful ang sistema. Kasi walang control. Kasi laging panicked. So bumili ka ng kaunti para mag-relax. Deserve mo naman. Trabaho mo naman. Fair lang, ganun lang, simple. Pero hindi madali ang makita ito. Hindi madali ang mag-admit na ito ang nangyayari. Pero kapag strategic ka, ang money flow ay controlled. Hindi automatic, hindi responsive, intentional. Alam mo kung saan napunta bago pa lang pumasok. May priority, may order, may reason. At everything else ay sumusunod sa plan mo, hindi ang plan mo na sumusunod sa everything else. Ito ang structural shift na kailangan, hindi increase in income, hindi waiting para sa luck. Ito ay shift from reactive to strategic allocation. Dito na papasok ang second pillar, allocation versus income. Maraming tao ang nag-focus sa income. Nagsasabi na, pag nag-earn ako ng mas marami, susuffer mo na. Pero ito ay half-truth. Kasi nakita ni Napoleon Hill na maraming successful na tao ang nag-earn ng malaki pero pare-pareho pa rin ang result. Paano nangyari yan?
dahil wala silang allocation system. May income man o marami, ang structure ng pag-distribute ay pareho pa rin. So kahit tumobo, triple or kahit quad ang income, ang pattern ay nag-repeat lang. Gastos tumaas, installment tumaas, expectations tumaas, at kapos ka pa rin. Alam mo ito, naranasan mo na yan. May kaibigan ka dito na nag-promote or nag-shift ng trabaho tapos nag-earn ng double. Pero after 3 months, kapos na naman. Hindi naman mas may savings, hindi naman mas may investments. Same stress lang, mas mataas lang ang monthly commitments. Yan ang allocation problem. Ang solution ay hindi more income. Ang solution ay designed allocation. Meaning, bago pa sumugal ang pera, alam mo na kung saan ito mapupunta. May percentage, may priority, may order na hindi nag-change. Kaya saan dapat mapunta ang pera? Dito ang third pillar. Necessity, obligation, growth, freedom. Ganito yan. Ang pera na pumasok ay may 4 destinations. Hindi 3, hindi 5, 4 lang. Necessity, ito ang kailangan mo para mag-survive. Tubig, kuryente, pagkain, transportasyon. Hindi luxury, survival lang. Ito dapat ay 40 to 50% ng sweldo mo. Kung more than yan, may problem sa income mo o may inflation problem. Obligation, ito ang commitments mo. Installments, bills, family support, loans. Anything na may contract may agreed upon na amount. Ito dapat ay 20 to 30%. Hindi dapat lumalaki ito kasi kung lumalaki, lalakas ang trap mo. Growth, ito ang para sa future mo. Skills, education, small investments, anything na mag-improve sa capacity mo to earn more. Ito dapat ay 15 to 25% at ito ang most likely na in-skip mo dahil hindi siya visible, hindi siya urgent, pero ito ang secret weapon, freedom. Ito ang para sa pleasure mo. Walang guilt, walang deserve ko thinking. Ito ay allocated na, planned na, so you can enjoy without stress. Ito ay 5 to 15%. Small amount pero intentional. Ito ang system, simply. Pero dito na nakikita mo kung bakit ka palaging kapos. Dahil ang allocation mo ay hindi designed. Ito ay reactive. Ang necessity mo ay 60, 70, or kahit 80%. Obligations mo ay tumaas na from installments. Growth mo ay 0. Freedom mo ay guilt-ridden splurges. So kahit gaano karaming pera, hindi ka makaka-escape. Kasi wala kang escape plan. Dito na papasok ang fourth pillar, invisible blocks. May mga bagay na hindi visible sa pattern, pero nandyan. At nagsabotage sila. First block ay breadwinner guilt. Especially kapag ikaw ang breadwinner sa family. May pressure, kailangan mo ng pera bukas. May relatives na mag-rely. So parang hindi mo pwedeng i-allocate ang pera sa sarili mo. Para sa growth mo. Para sa freedom ko. Dapat lahat sa family. Dapat lahat sa obligations. Ganito minsan ang self-talk mo. Deserve ko naman mag-shopping. Trabaho ko naman yan. Then bukas, pwede pa ba akong mag-contribute? You see the conflict? Alam mo kung ano ang right move. Pero emotional pressure ay lumalaki. So nag-compromise ka. Nag-allocate ka ng kulang. At laging stress ka. Second block ay installment addiction. Hindi ito obvious. Pero ito ay nandyan kasi ang installment ay parang libre. May sweldo, automatically discounted, hindi mo na nararamdaman. Pero accumulated na. Auto loan, condo, appliances, phone, credit card, one by one, committed na ang pera mo. Before pa lang kumita mo. Before pa man pumasok sa account mo, allocated na. Ito ang trap. Kasi rational siya. Kasi affordable siya every month. Pero structural na nakukulong ka na. Dito na kapos mo talaga. Third block ay lifestyle inflation. May increase sa income, tumaas ang expenses. May promotion, bago ang standard ng living. Nakita mo na yan, di ba? Restaurant changes, shopping changes, transportation changes. Walang conscious decision. Natural lang na tumataas. Kasi deserve mo na, nakaka-earn ka na ng more. Pero ito ang trick dito. Ang inflate ng lifestyle ay hindi nag-come back. Kahit bumalik ang income sa normal, ang living mo ay tumaas na. So, lagi kang behind. At yung pang-apat na block ay next month thinking. Deserve ko naman ngayon, bawi ko lang next month. Alam mo na yan, tama?
Pero next month ay may sariling next month. Kaya ang bawi ko ay nag-defer forever. Ito ang invisible blockers. Hindi sila financial. Psychological sila, pero effect ay financial. At hindi mo makakagawa ng structural change kung hindi mo sila na-acknowledge. So dito na tayo nag-stop. Kasi kailangan mo munang makita kung saan ka stuck talaga. Hindi sa income. Stuck ka sa thinking. Stuck ka sa pattern. Stuck ka sa system na hindi mo dinidesign. Pero ito ang good news. Kung ito ay system na ginawa mo, pwede mo ring i-design ulit. Ang trajectory towards 1 million ay hindi nangyari in one big jump. Hindi nangyari sa lottery ticket. Hindi nangyari sa business breakthrough. Ito ay nangyari through engineered system. Day by day. Month by month. Year by year. Ito ang second part ng Napoleon Hill Insight. Successful people ay hindi nag-think ng 1 million agad. Nag-think sila ng next move. Nag-think sila ng allocation. Nag-think sila ng what percentage ay dapat mag-go to growth. Kaya dito ang positioning. Hindi ito promise. Hindi ito magic. Ito ay math. 5,000 a month sa growth allocation. Parang maliit, pero compound na over time. After 1 year, 60,000. After 5 years, 300,000 plus interest. After 10 years with proper investment and compounding, na-double na. Na-triple na. 1 million ay makikita mo na. Pero hindi siya napapansin ngayon kasi too small ang monthly move, kasi walang drama, walang excitement, kasi hindi ito breakthrough, ito ay system. Growth is engineered, hindi inaantay. Ito ang fundamental difference between laging kapos at getting to 1 million. Hindi ito luck. Hindi ito big break. Ito ay conscious design ng allocation. Conscious choice to go from reactive to strategic. Conscious commitment na mag-grow every month, kahit 5% lang. Ang tunay na dahilan kung bakit lagi kang kapos ay hindi dahil sa sweldo mo. Ito ay dahil sa design mo. O sa kulang na design, more accurately. Kasi walang intentional system. Walang allocated growth. Walang protection from lifestyle inflation. Walang escape plan from installment trap, walang clear priority order for money, at walang understanding na allocation ay mas important kaysa income. Pero ito ay fixable. Kasi ito ay design problem, hindi luck problem. Ang unang hakbang ay hindi earnings bump. Ang unang hakbang ay allocation design. Alin ang dapat muna? Necessity first. Then obligation. Then, at this point, instead of freedom, growth lang. Growth until may foundation ka na. Then, once may foundation, pwede ka nang mag-allocate ng freedom ng guilt-free. Kasi alam mo na may system ka na. May growth mo na nakaschedule. May obligation mo nang managed. So ang freedom ay safe, hindi kompromiso. Ito ang structure na kailangan mo. Hindi tayo aangat dahil sa isang malaking break. Hindi tayo mag-millionaire dahil sa lottery or business jackpot. Aangat tayo dahil sa maliit pero consistent na system. Magiging millionaire tayo dahil nag-decide tayo na ang pera ay mag-flow according to plan, hindi according sa needs. Ito ang difference. At ito ay available sa iyo ngayon, hindi next year. Hindi pag may promotion, hindi pag nag-invest ka ng malaki. Ngayon na. Sa design mo ng allocation ng current income mo, kung gusto mong mas maintindihan kung paano exactly mag-design ng allocation system na tatag at sustainable, sundan mo para sa next discussion kung saan i-reverse engineer natin kung bakit ang allocation mo ay ganito na ngayon at paano mo siya i-reset. This is where the real structural shift happens. Kasi alam mo na kung ano ang problem. Ngayon, kailangan mo ng blueprint para sa solution.